بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga oras pong ito, ang ating pag-usapan ay pang 22 na hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. At ang hadith عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Una-una, ang hadith na ito ay tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang lalaki. Isa sa mga sahaba ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtanong. At kanyang sinabi, Ya Rasulullah, ano sa palagay mo kung ako ay magsagawa ng 5 sala? Ibig sabihin, ano sa palagay mo kung ang 5 sala ay pangalagaan ko? Ang 5 sala ay pangalagaan ko. Ito yung Salatul Fajr, Dhuhr, Asr, Salatul Maghrib, Salatul Isha. Yan ang 5 obligadong sala. At sinabi dito, na ya Rasulullah, ano sa palagay mo, sa tingin mo, kung ang 5 sala ay pangalagaan ko siya, isabuhay ko siya. At wasumtu Ramadan. At mag-ayuno ako sa buwan ng Ramadan. Dahil ito ay obligado rin, katulad ng sala. At ganun din na sinabi niya na wa ahlaltul halal. Ibig sabihin ay gagawin ko ang mga halal, mga ipinagutos sa akin na halal, na may paniniwala na ito ay halal. At ganun din, wa haramtul haram. At iniwasan ko yung mga haram dahil ito ay haram. Wa walam azid ala dhalika shay'a. At hindi ko dadagdagan ang mga bagay na ito. Hindi ko dadagdagan. Hindi siya maggagawa ng mga ibang gawain maliban dito. Ibig sabihin yung mga gawain na sunnah. Mga gawain na mga sunnah ay hindi niya gagawin. Adkhulul jannah. Ako ba ay makakapasok sa paraiso? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Naam. Oo, ikaw ay makakapasok sa paraiso. Dito, unang na dapat nating malaman ay ang mga obligasyon ay isa sa pinakamahalaga, pinakamagandang bagay, pinakadakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga obligasyon natin na nabanggit sa 5 haligi ng Islam ay ang salah. Na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ang pagitan natin at pagitan ng mga hindi mananampalataya ay ang sala. Kaya sino man na mag-iwan ng sala, ng lubusan na iniwan ng sala, ay tunay na siya ilalabas sa Islam. Yan ang isa sa mga nabanggit ating mga ulama. Kaya pinakauna rito na sinabi ng lalaki na ito, na gagawin niya ay ang sala. Dahil ito ay isa sa haligi ng Islam. Bunyal Islam ala khams. Ang Islam ay itinayo sa 5. At pinakauna rito yung shahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. At pagkatapos ay ikamus salah. Yung itatayo mo ang sala. So dito, ang pinakauna rito ang sala. Napakahalaga po ang sala. Lalo na yung mga obligasyon natin. At syempre, dapat malaman natin yung pagkakaiba ng mga obligato at saka ng sunnah. Dahil sa isang hadith, nabanggit na isang babae na kung saan siya ay gumagawa ng maraming mga pagsamba na sunnah. Siya ay nagsasala sa gabi, siya ay nag-aayuno ng mga sunnah, siya ay nagbibigay ng mga sadaka, pero siya ay hindi maganda ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapitbahay, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung tanongin siya kung ano ang kalagayan ng tao na ito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hiya finnar, siya ay sa impyerno. Bakit? Dahil yung obligasyon niya na dapat ay maging mabuti siya sa kapitbahay niya, o kaya ay iwasan niya na makagawa siya ng masama sa kanyang kapitbahay, ay hindi niya nagawa, bagkos yun ay tinatawag na nilabag niya. So dahil dito ay kahit na may mga sunnah na siyang gawain ay hindi ito sapat dahil yung obligasyon niya ay hindi niya nagawa. So dahil dito ay dapat malaman natin ang kahalagahan ng mga obligasyon natin bago yung sunnah.
Pero ang mga sunna ay napakahalaga po na isinasabuhay ng isang tao kung may kakayahan siya, dahil ang sunna ng mga gawain natin ay ito yung mga bagay na idadagdag sa ating mga pagkukulang sa ating mga obligado na sala at iba pang mga gawain. So dahil dito, unang-unang sinabi niya ay yung sala. Ya Rasulullah, ano sa palagay mo kung pangalagaan ko ang sala, obligadong sala? Wasumtu Ramadan, at pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ito yung pangatlong haligi ng Islam, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na may paniniwala at may paghahangad sa gantimpala ni Allah, ipatatawarin sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Mga naunang mga kasalanan. At ganoon din na dapat natin malaman na binanggit niya rito yung tinatawag na wa ahlaltul halal. At hindi niya nabanggit sa hadith na ito yung tinatawag na yung zaka at saka yung tinatawag na yung pagsasagawa ng hajj. Yung zaka at saka yung hajj, kaya sinabi ng mga ulama, ang hadith na ito ay nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bago pa yung hajj, bago pa naging obligado yung hajj. So dahil dito hindi nabanggit dito yung hajj, yung obligadong hajj. Ganon din yung tinatawag na zaka naman, dahil zaka ay papasok sa mga ipinagbabawal ang pag-iwan dito. Ibig sabihin ay ang pag-iwan ng zaka kapag obligado sa isang tao, ito ay napakalaking kasalanan. Okay, so dito sinabi ito ay wa ahlaltul halal. Ibig sabihin ay isinabuhay ko ang mga bagay na inutos sa akin ni Allah. Ginawa ko yung mga halal na gawain dahil isa pa sa paniniwala na ito ay halal. So dapat ay kapag ito ay halimbawa pinahintulutan sa atin ang tinatawag na mag-asawa ng pangalawa kung meron tayong kakayahan. So ito ay halal sa atin kung meron tayong kakayahan at alam natin na tayo ay magiging makatarungan. Ibig sabihin na kumpleto natin yung mga kondisyon. So ito ay halal sa atin. Kapag ginawa ng isang tao ang isang bagay pero naniniwala pa rin siya sa kanyang paniniwala, sabi niya yan ay hindi halal, pero ginagawa lang niya. Okay? So ibig sabihin ay hindi niya tanggap na ito ay halal pero ginagawa pa rin niya. So yan ay tinatawag na maaring lumabag siya sa Islam. Katulad halimbawa ng sala. So isinasabuhay niya ang sala na pagsasabuhay lang pero hindi siya naniniwala na ito ay gawain na inutos ni Allah. So siya ay magiging kafir, siya ay lalabas sa Islam. Siya ay lalabas sa kanyang paniniwalang ito ay siya ay lalabag sa pinakamalaking bagay na ito ang paniniwala na ito ay hindi halal. So ang pagiging halal ng mga bagay na ipinahintulot ni Allah ay dapat natin paniwalaan natin. Kaya ganoon din sa isang babae, halimbawa, kung hindi na pahintulutan ng kanyang asawa na makapag-asawa ng pangalawa, kung ito ay sa kanyang pagiging babae, ay naintindihan po ito ng Islam, wala tayong problema doon. At ito ay maaaring maging kasalanan, lalo na kung may kakayahan ng ang lalaki, ito ay tinatawag na likas na sa babae na maaaring hindi na ito pahintulutan. So ito ay hindi ito kasalanan na lalabas ng tao sa Islam. Pero kapag ang isang tao ay naniniwala siya ng tinatawag na ta'addud, yung pag-aasawa ng hanggang 4, ibig sabihin ay yung duwaya na tinatawag, ito ay pinaniniwalaan niya na ito ay haram. Sinasabi niya na ito ay hindi turo ng Islam o ano pa bang paniniwala niya na taliwas sa paniniwala ng Islam, ay maaari siya ay lumabas sa turo ng Islam dahil sa ito ay tinatawag na pinahintulutan ng Islam base sa kanyang mga kondisyon. Siyempre, may mga kondisyon ito na dapat isaalang-alang ng tao kapag siya ay mag-asawa. At hindi po laro ang pag-aasawa. Kailangan pag-isipan ito ng maraming beses ng isang tao dahil ito ay responsibilidad. Okay. Ang pagiging halal ng isang bagay ay dapat ay paniwalaan natin. Isabuhay natin isang bagay na ito ay halal, na naniniwala tayo na ito ay halal dahil ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta. Ganun din, wa haramtul haram. Ibig sabihin, iiwan mo ang isang bagay, hindi lamang halimbawa, hindi ka umiinom ng alak dahil alam mo nakakalasing, hindi, makakasira yan ng kalusugan. Hindi. Dapat iwan mo siya dahil yan ay haram, dahil yan ay pinagbawal ni Allah, ay pinagbawal ng kanyang propeta. Okay? So, ganun din, ang ibang mga bagay, hindi mo iwan ng isang bagay dahil ayaw mo, hindi. Kundi ito ay dahil sa ito ay isang bagay na haram, iwan mo ito dahil sa ito ay pinagbawal ni Allah, ipinagbawal ng kanyang propeta. Paniwalaan mo na ito ay tinatawag na haram, na ito ay mula kay Allah at mula kay propeta. Dahil kapag ang isang tao
Kahit iwan niya isang bagay, pero naniniwala siya. Halimbawa, riba. Sabi niya, riba. Ang riba, sabi niya, ay nakakaano yan, nakakapulubi yan. Pero yan ay kung gagawin ng isang tao, nasa sa kanya na yun. So, paniniwala na ito ay halal sa kanya. So, yan ay maaari ang tao ay lumabas sa relihiyong Islam. Napakadelikado po yan. Kaya, pag iwan natin isang bagay, ay dapat na paniwalaan natin na ito ay haram. Haram. Tulad ng riba, tulad ng zina, kapag iniwan ng isang tao ang mga bagay na yan, hindi niya iiwan na dahil lamang sa mga bagay na makamundo, anumang mga bagay na naisin niya, kundi ito ay bagay na ipinagbawal ni Allah. Okay. At makikita natin sa hadith na sabi, walam azid ala dhalika shay'a adkhulul jannah. At hindi ko na madadagdagan itong mga gawain ng mga obligado. Sunna lang ang aking sasabuhay. Sunna, hindi ko isasabuhay yung mga sunna. Obligado lang ang kanyang mga gagawin. So, sinabi dito, ako may makakapasok sa paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, naam, ikaw ay makakapasok sa paraiso. So, ito ay isa sa mga dahilan na dapat malaman din natin yung sinabi ko sa inyo, yung kahalagahan ng mga obligasyon at saka yung mga sunna. Obligado sa sunna, napakahalaga po. Minsan, inuuna ng tao yung sunna bago yung obligado. Sabi niya, mabuting tao naman ako pero hindi nagsasala. Okay, mabuti ka, nagbibigay ka, tumutulong ka sa mga tao, ikaw nagsasala ka pero hindi ka nagsasala. Alin na mas mainam doon? Siyempre, yung obligasyon, yung obligado ang napakahalaga. Hindi ibig sabihin na iwanan mo ito, hindi. Pero, unahin mo yung obligasyon bago yung sunna. Katulad din sa atin, hindi ibig sabihin dito na iwan mo yung sunna. Hindi po. Dahil ang sunna ay napakahalaga po sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil ito ay dadagdag sa ating mga gawain. Pero ang ibig sabihin dito, kapag naiwan ng isang tao ang mga gawaing sunna, ay hindi siya paparusahan dito. Bagkus, sapat na sa kanya na siya ay makapasok sa paraiso kung isa sa buhay niya ang kanyang mga obligasyon bilang isang manampalataya. Yan ay dapat na paniwalaan ng isang Muslim dahil ito ay nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa mga oras na ito. Ako po muli nagpapasalamat sa inyong lahat at mabati na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.